Huli na naman si Liza Canas na gumagamit ng AI bots. Maliban sa trolls ay meron pa siyang binabayarang bots na 5 million kada buwan ayon sa ating puting ahas. Kaya naman kitang-kita niyo ang ebidensya ng mga bots na paulit-ulit na nagko-comment. Kaya pag walang bots yan, walang comment yan. At kung mapapansin nyo, ni isang negative comment wala. Kasi po, ang trabaho ng kanyang firm na binayaran for 5 million ay burahin ang mga issue katulad ng smuggling, kidnapping na kinasasangkutan niya, lahat ng korupsyon o pagiging mafia nila. So kaya naman puro papuri at yung mga pangungusap na ginagamit nila ay AI generated. Parang Google Translate. So kaya naman mga kababayan, kung hindi nyo pa alam ito, puntahan ninyo sa kanyang Facebook page at nang malaman yung sinasabi ko. At yung mga posting ng mga AI bots na yan, ng mga peking profile na yan, mga kababayan, ay pare-pareho lang din. So to attack the critics, to attack the Duterte, at pagpahasik ng kasinungalingan. Ang Team Duterte ay merong pagbabago. Pero itong Team Marcos ay walang paninindigan, walang prinsipyo, maski mali ginagawang tama. So yan po ang sinabi ng dating sundalo, mga kababayan ko. Ito, pakinggan natin. Sa may election 2025, sir, kayo na po ang susuporta. Yan po. Team Duterte, Team Marcos po. Team Duterte. Bakit po Team Duterte? Team Duterte, mayroong pagbabago. Opo. Itong Team Marcos, walang paninindigan, walang prinsipyo, maski mali, tinatama. Hindi pwede. Hindi pwede. Comment ko, lahat ng mga Pinoy kailangan matalino. Huwag magbubo. Kaya kung bubo, iboto nila si Marcos. Pero kung matalino sila, iboto nila si Duterte, may pagbabago. Sir, paboro ba kayo na tanggalin sa pwesto, impeach ang ating Vice President? Hindi. Bakit po? Walang kasalanan si Duterte, si Juan. Inday Sara. Bakit? Opo. Lahat ng mga kasalanan binintang nila, fabricated, gawa ni Lisa, gawa ni Romualdez, Tabaloslos, gawa ni Marcos. Si Marcos, walang paninindigan, walang prinsipyo, sunod-sunuran. Kanino siya sumunod? Kay Lisa, kay Tambaloslos. Sir, sa magtatatlong taon na po si Marcos Jr. Sir, anong grado mabibigay mo sa kanya? 1 to 10, sir, 10 yung pinakamataas. Dito ko sa 5. Alam mo bakit? Okay sana siya, pero wala siyang prinsipyo, wala siyang leadership, nadidiktahan, mali. Anong parang tuta, kung saan ka hinihila, sunod-sunuran ka lang, mali. Yun ang mamamahala ng bansa, mali talaga. Sir, may nakatanggap po ba tayo ng mga ayuda galing sa gobyerno, katulad ng AKAP, TUPAD, AIX? Yan ay mabuti. Opo. Pero alam mo bakit ang disadvantage yan? Pira ng bayan, pinamimigay nila. Ginawasan yung gold nga, binibinta. At tanong saan napunta? Ayan, tama, sir. 100% saan napunta? Hindi lang nila sinasabi kung saan napunta yung mga papel ng impeachment. Doon yun, bayad sila. Number 1, yung Quadcom, bayad yan. Kung saan napunta, kung yung maingay, kaparte sa Senado, bayad yun sila. Lalo na yung NBI. Siguro, hindi lang nila doon yung Supreme Court, kaya kabado sila ngayon. Oo, kasi pinapatawag sila. Oo. Sir, ang masasabi nyo, doon sa may napirma na blanco, doon sa BICAM. Ayun. Pangkurap talaga yon. Kasi saan napunta? Doon sa gusto lang nakawin ng pera. Yun na lang mali doon eh. Ano po yung masasabi nyo na inano po ni Atty. Vic Rodriguez po na 65% ng ating budget for the year 2025 ubus na po, nagamit na. Wala na po. Pamahagi na nga. Yung sinabi ko kanina, bayad na nga yun. Kaya nagsipipirmahan yun eh. Kaya nagawa yung impeachment na yun eh. Ito ang totohanan. Ang impeachment kasi, kasalanan ni Sara. Di ba sinabi na ni Sara, yung sinabi nila, how come nawaldas yung pera within 11 days? Totoo yun kasi ginipit nila. 21 na ng December nila binigay. Para maliquidate ng attorney niya, ginawa ng paraan para hindi masakay for the following year. Kasi makarga ng following year kung paabutin pa nila ng sunod na taon, di ba? Tama, sir. So, i-liquidate agad. Pero
Pero nung pagbigay nung pera, naka-envelope, may kaakibat na filing sa case. Di ba? Tama yun? Sinabi ni Sara yun eh. Tama, sir. So, ibig sabihin, hindi talaga kasalanan ni Sir. Natural, i-liquidate niya. Kaya kaagad niya, bayaran niya yung may 2 general yun kasi pangbayad sa yun, mga school niya. Sir, anong panawagan niyo po doon sa ginagawang hearing ng mga Quadcom na yan, sir? Ito masabi ko dyan. Itong si Romualdez, itong si Lisa Aranita Marcos, itong si Marcos, mali. Alam mo bakit? Lahat ng mga tao na yun, mga leftist yun eh. Ipapayag ba ang taong bayan nga? Mismo yung mga leftist nga kinukulong noong nung unang administration, pinaguhuli yun. Ngayon, binigyan ng katungkulan sa government. Sila ngayon naglilitis. Di ba mali? Mali, sir. How come yung mga NPA magiging jobs? Loko-loko. Sir, kamusta naman yung mga presyo ng pangunahing bilihin? Ramdam ba natin? Mataas ba? Mababa? Mataas talaga. Yung sinasabing 20, wala mang nangyari. Sana yung 20 natin hanapin, wala akong magkikita, kumikita. Ibig yung mga yan. Oo. Ayan, no? 60, 58, 55, 48, Wala 50. talaga. Tapos, sir, yung budget ng PhilHealth, di ba? Siniro subsidy tayo. Inubos nila. Opo. Alam mo na kung saan nagpunta yun, kung saan na-process yung impeachment trial na yun. Kaya nagkatsat-tsat na yung mga... Akala siguro tayo ng mga nasa government ngayon akala nila tayo hindi bukas ang ating kaisipan na alam naman nila na nanloloko sila. Diba, Sir Lito? Naloko talaga. Sir, anong masasabi niyo kay Rapi Tulfo sa Senado? Medyo 50-50 ako doon. Pero dampak nga sa answer linya, yun, mali. Marami po sa mga kababayan natin Pilipino nagtatanong napakatahimik niya ngayon. Diba? Alam mo, sa pinanood ko sa YouTube, nakakahiya sila, sinusuka sila. Bakit ko nasabi yun? Nangangampanya sila, pero yung mga tao ang sinisigaw, Duterte, nakakahiya sa kanila. Sir, ngayon po ay tumatakbo po ito si Erwin Tulfo, pagka-senador. Iboboto niyo po ba ito si Erwin Tulfo, sir? Hindi. Alam mo bakit? Hindi dapat iboto yung ka-line up ni Marcos. Pagbutuhan kasi sa Senate, may impeach kagad si Sara. Tama po yun. Hindi na pagkatakbo ng presidente. Which will you prefer? Yung lulukuhin yung mga tao o mayroong pagbabago? Yun ang importante doon, yung may pagbabago. Alam ng tao. Sa tingin niyo, sir, mas malala yung korupsyon ngayon kaysa sa panahon ni Duterte? Malala talaga. Harap-harapan yung natawan. Kaya nga, kumilos na yung Crime Watch, di ba? Citizen Crime Watch, si Topacio. Kumilos na ngayon sila ni Attorney Vic para pasagaan ang kaso sa kay Topacio sa yun, sa Tigang Bayan. Dito naman si Rodriguez doon sa Supreme Court. Dapat lang. Sir, ngayon pong darating na 2025 election, anong panawagan mo sa mga kababayan nating Pilipino? Dapat talaga, ulitin ko yung sinasabi ko, maging matalino. Kaya kung sabi nga doon, Bobo. Hindi kami bobo. Kung magpagkabobo kayo, ibuto ninyo line up ni Marcos. Pag maliging loko, maraming korupsyon, loko ng Pilipinas. Mismo yung mga NPA nagiging shot sa Quadcom. Sir, isa na lang, ano po ang panawagan mo kay Bongbong Marcos na presidente natin ngayon? Ang masabi ko lang kay Bongbong, lalaban siya ng patas. Yung patas. Kasi, hindi naman nga na nila sa Sara nung una, kung tutusin lang, parang nadala lang yung pangalan niya dahil sa malakas si Sara, pinagbigyan sila. Pero actually, nandiyan na yan. Ang masabi ko lang sa mga tambayan, at least wise, hindi magiging bobo. Kasi kung iboto si ka-line up ni Marcos ng mga sila, magiging bobo yung Kapinoyan. At least, matalino sila na hindi magiging bobo. Yun ang panawagan ko. Salamat po, sir. Thank you, sir. So ayan po mga kababayan ko, tama naman lahat ang mga sinasabi ni tatay, itong dating sundalo po.
Ngayon, bahala na kayo kung ano yung reaction ninyo doon sa paliwanag ni tatay. Basta para po sa akin ay tama lahat po yun. Ngayon naman po mga kababayan ko, may ipapakita ako sa inyo na litrato. Ayan, kakapasok lang po niyan kasama ni Senador Bongo. Ayan po, kilalang kilala sa buong Pilipinas. Pero para sa akin mga kababayan ko, ibubuto natin yung kanyang kasama na si Senador Bongo syempre. Pero itong tao na ito, yung kasama po ni Senador Bongo, nako po mga kababayan, utang na loob. Huwag nating ibuto yan. Huwag po. Kasi gumaganon-ganon po yan sa dalawang bangka. Parang namamangka sa dalawang ilog. Kaya parang awa nyo na po mga kababayan ko. Huwag natin ibuto yan. Yan si Wills. So ayan po, maraming salamat po.